Today, let's go to the continuation of the parable of the soils. Pwedeng sa plain, again, sinabi ko nga last week that it happened in the plain of Gennesaret in Galilee. Okay? And this is the first parable spoken by Jesus. And so we can say that the parable of the sower is the mother parable that will link us to, ang dami, there are lots of parables spoken of Jesus. But this is the mother, the key parable. Okay? Kaya mamaya pag-usapan natin yan para maintindihan natin. So there are three elements of this parable. Number one is the sower. Diba? Merong tagapagtanim. Okay? Hindi sinabi ko nga, generic yung pagkakasabi. Number two is the seed. May binhi. Okay? Di ba? May sower, tapos may binhi. Isa lang ang binhi. Mamaya paliwanag natin. And the soil. Di po ba? So tatlo yan. Tatlong elemento meron yung parable of the sower. And then nakita natin that the sowers, so sino-sino ang mga sowers in the Bible? Number one, God is a sower. Pinaplant niya ang tao, bagay sa mga bagay-bagay at tao-tao. So God is a sower. Jesus also is a sower, a farmer, spiritual farmer. The Holy Spirit is also a sower. And every Christians are sowers. Okay? So yun. Tapos, pag pinag-aralan natin mabuti, as we study the parable of the soil, fruitfulness is the aim of the sower. Okay? Ang tinetest talaga niya is the fruitfulness ng soil. Fruitful ba o fertile yung soil? Okay? Nakita naman natin na hindi na tinapik dito, hindi naman well-explained of who the sower is or was. But actually, the target is to expose what soil is fruitful and fertile. So, fruitfulness is the aim of the sower. Gusto niyang nakita kung saan pa talaga tutubo ang salita ko. Di po ba? So, sabi niyang ganon. And the test of the reception of the seed. Ano ba? Saan magiging receptive yung seed ko as I plant it? Pwede ba sa rocky, sa thorny, doon sa along the path, wayside path, wayside part? Saan kaya pwede? Okay, so sinasabi niya, the test of the reception of the seed. So if there is no fruit, manifestly, there has been no real understanding of the scripture. And so kung maintindihan natin, kung hindi magmamanifest yung seed doon sa lupa, and so we can say that hindi niya talaga naintindihan ng Bible. Diba? Some hearers will never grasp the truth effectively at all. Hindi talaga maiintindihan ng tao o ng tagapakinig ang katotohanan. So pwedeng nag-a-attend tayo ng church, pero hindi siya guarantee na naiintindihan mo ang scripture. Pwedeng ganon. So kailangan, ba't hindi ko naiintindihan? Hindi ako ng tulong. Pastor, 3 years ka na nagpipreach, wala talaga ako naiintindihan. Inutusan lang talaga akong isinasama ako nitong asawa ko eh. Pero hindi ko naiintindihan. So hindi para i-judge siya, ayoko nang bumalik, di ko naiintindihan. Hindi. Bakit hindi ko naiintindihan? Matigas ba yung puso ko? Yun ang layunin ng parable of the sower. And others will be, may mga tao din na siguro hindi nga nila maiintindihan ito. They will never grasp, understand the truth effectively at all. And others will be discouraged. Some will siguro a little will understand the scripture, but some will be discouraged. And they will abandon what they understood. Ano yung naintindihan nila? So pwedeng others will be discouraged by the difficulties of life. Sasabihin nila, ang hirap-hirap naman. At yung iba naman, at nakikinig naman, naintindihan naman nila, and some will be deceived by the prosperity offered by the world. And so, hindi na talaga makaka-penetrate yung word. So, makikita natin mamaya yan eh. So, pinakita ni Mark, kay Mark, maganda yung kay Mark din, may mga kanya-kanya silang strength, may mga iba't-iba silang presentation para may mga sikreto sila na nire-reveal. Like examples kay Mark, sabi niya, Mark saw a different dimension in chapter 4, 26-28. And according to Mark, bakit receptive yung soil? Because, sabi rito, the seed daw is growing secretly by itself. So we have the word automate and we have the word automatic. So may mga soil na super receptive and yung seed is growing by itself. So nakikita natin yung participation ng seed ng soil as the word of God
is being planted to him every day. Nagpa-participate siya. And so we have the word automatically or automatic. Nakita rin natin that the seed is the word of God. And so the seed is also the word of the kingdom. And so the seed is the gospel. Pinakita sa atin na yung salita ng Diyos, ito yung binhi, this is the seed, and the seed is the living and the incorruptible word of God. So very powerful talaga siya. Hindi siya pwedeng, hindi naman kasi tumubo yung word sa akin, Pastor, hindi ko naintindihan, kasi mahina yung word. Hindi siya mahina. Powerful siya. Hindi ka lang receptive. Ano sinasabi niya? So it's a living and incorruptible. 1 Peter 1:22. Tapos hindi lang po yun, the word of God, the gospel, which is the word of the kingdom, is also powerful and soul-saving. Hindi pwedeng hindi siya magligtas. The moment nag-sink siya doon sa puso ng tao, that person is saved. Yan yung sinasabi niya gano'n. That's how powerful it is pag pumasok po siya. And not only that, but the word of God is heavenly and it is also divine. Pinag-aralan natin yun. Galing siya sa langit, tapos isa siyang malinis, spiritual, na itinatanim ng Panginoon. Isaiah 55, verse 10. Last week, diniscuss na natin yan. At hindi lang yon, ang word of God is also immutable. Diba? Heaven and earth will pass away, but it will remain forever. It will never change. Immutable and everlasting. Isaiah 40, verse 8. So engrafted and able to save. James 1:17. The word that is able to save. That's how powerful the seed of God is. So mga kapatid, i-accomplish nung seed, the moment itinanim siya sa tao, i-accomplish nung seed, tatubo talaga siya. Kaya lang kailangan talaga ma-prepare yung puso ng mga tao. Now we'll talk about the soils. Ngayon ang pag-uusapan natin, nahinto ako dahil short na yung time. And so let's talk about the soil. Sabi ko nga, attention is focused not on the sower, nor on the seed, but on the soils. Tapos sa latter part ng presentation ni Jesus, Jesus explained the reaction of each soil as the seed of God is being sown. So pinakita rito ang reaction ng soil nung itinanim na yung word of God. Same din yung seed na naitanim dun sa wayside. Tapos same seed din na naitanim sa rocky or stony. Tapos same seed din ang naitanim sa thorny. At same seed din ang natanim sa good soil. Okay? So hindi natin pwede sabihin, hindi kasi maganda yung word. Dito ako sa isang church, maganda ang word. No, pare-pareho siyang seed. Pare-pareho siyang seed. At tingnan natin ang sabi ni Jesus sa Mark. Sabi ni Jesus sa Mark 4:13. Meron siyang ibang presentation si Mark sa pagkakakuha niya sa ating Panginoong Jesucristo. Don't you understand this parable? How then will you understand any parable? Sabi, ulitin ko ulit. Sabi, don't you understand this parable? How then will you understand other parables? So lumalabas na parable of the sower or soil is the gate parable. Entrada siya. The moment nakapasok ka sa parable of the sower, tapos naintindihan mo yung parable of the sower, lahat ng parables ni Jesus, maintindihan mo na ngayon. Dapat pala, inuna natin to. So this is the first among. Una siya sa lahat ng parable. So lumalabas that the parable of the sower is the key parable, the mother parable. Alam ko, hindi niyo ako naintindihan. Nakatingin lang kayo na ganyan. Bakit? Ayan, tanungin niyo ako, bakit? Mag-research kayo. Because it deals comprehensively with the fundamental truth. Because the seed that was planted is the very word of God. Other parables siguro will explain the concept of the kingdom. Yung ibang parable siguro papaliwanag yung konsepto na nagaganap sa parable, sa kaharian ng Diyos, o maybe mga katotohanan na nangyayari sa tao. Pero ito lang ang parable na nagsasabi ng fundamental na katotohanan na ang itinatanim ay ang tanging salita ng Diyos. Hello? Nandiyan ba kayo? So this is
The parable of the sower, because it deals comprehensively with the fundamental truth, namely the proclamation of the gospel, which is the gospel of the kingdom, or the words of the kingdom, or the word of God. And only spiritual people will understand spiritual things. And so, hindi mo maintindihan na ibang parable unless, sinasabi niya, yung heart ng tao receptive or good, hindi papasok yung salita ng Diyos sa kanya. Yun ang sinasabi niya. Kaya sabi niya, importante ito. The moment na intindihan ng tao kung anong uring soil siya, tapos nagrepent siya at nakita niya na thorny pala siya, and he repented of that sin, of that condition, and then nireceive niya yung word, ang sabi ng James, ang sabi ni Peter, sabi ganon, you have been born again by the incorruptible word of God. And so you will experience being born again. Being born again in the kingdom of God. And so, pag na-born again ka sa kingdom ni Lord, lahat ng parables kayo, maiintindihan mo na ngayon. Salamat sa hindi niya pagpaparticipate. Hirap na ako rito. Wala pa kayo reaction dyan. Come on, Karim. Hello? So other parables deals with subsequent truths na ang hirap intindihin and will not be understood without the parable of the sower. Because the parable of the sower deals with our rebirth. Itanim mo yung salita ng Diyos dyan. Sinasabi niyang ganun. Hayaan mo. Ang trabaho mo, pag tinatanim ng Diyos sa iyo ang salita ng Diyos, bukas mo yung puso mo at kaluluwa mo, hayaan mo siyang pumasok ng pumasok. Hayaan mo masaktan kang pumasok siya hanggang sa lumabas sa iyo ang bagong buhay na galing sa kaharian ng Diyos. So, explain natin ulit. So, number 1, 4 na soil, ikaw na ito, tayo na ito. So, let's check the condition of each soil. Ano ang mga responses niya, di ba, dun sa seed which is the word of God. Number 1 is the wayside hearer. So, ito na yon. So, ito, wayside hearer, di ba, ito yung mga seed planted along the path. Daanan siya. So, ito bukid, may common na daanan na nilalakaran ng tao. Yun yung wayside hearer. Matthew 13 verse 4. Go to Matthew 13 verse 4. Some fell along the path. No, so pinasabog nung farmer o nung sower na paghabis niya ng ganon, some, sabi, fell along the path. And so Jesus gave us the interpretation that can be found in Matthew 13:19. This is his interpretation. For some fell along the path. When anyone hears the message about the kingdom and does not understand it. Hindi sinabing they are not interested listening to the Bible, listening in the Word of God. Hindi yan ang sinabi niya. These people are listening. The evil one comes and snatches away what was sown in their heart. And so we can see here that the word of God is already, near the heart. So kung sabihin, tigas ng ulo niyan, pastor, hindi siya makikinig. Hindi ito yun. Because these people are, in the church, listening to the word of God. Ito yung mga taong nasa church, nakikinig sila. Okay, at ang word of God is almost there nasa heart. Sabi niya. Kasi nung ninakaw naman, sa puso na ninakaw eh. And so we can say, puso, di kaluluwa. Nasa kaluluwa na eh. Di ba? So what was sown in their heart? This is the seed sown along the path. So anong klaseng tao ito? These are closed mind or hardened heart. Nga pala, hindi ho matigas ang ulo nila, ha? Baka kala natin, pasaway po sila. No! Wala ho silang ginagawang masama.
It so happen lang po na yung Word of God, hindi ho nagsisink in. Kaya po hindi nila naiintindihan. And so dahil hindi nila naiintindihan, and so the devil, di ba, will come and will snatch away the word that was sown. And so sinasabi dito na this is the seed sown along the, tinanim na eh. The problem is, hindi nag-sink in. So lumalabas that the seed remains in the surface of their heart. Lumalabas na yung salita ng Diyos, ay nandyan lang. Kaya lang, di ko talaga maintindihan, pastor. Hindi to para sa akin ang salita ng Diyos. Yun ang sinasabi nila. So these are hard surface souls. This is hard surface souls. Because they have no spiritual reception. Their heart has no ability, no power to allow the heart to sink in. The word of God to sink in into their hearts. Kasi surface lang siya. Okay? Not necessarily hindi sila atin ng church. But the truth received never fills the soul with fearful grandeur about God. They will never feel amazed of what God can do to them. Why? Because basically, hindi nila naiintindihan. Hindi ko talaga naiintindihan eh. Bakit kayo nagpapasalamat sa Diyos? Wala naman siyang ginagawa. Yun hindi nila naiintindihan. Bakit kailangan magtaas ng kamay? At ba't kailangan may tumatalon dyan? Hindi ba? Hindi talaga nila maiintindihan. Bakit kailangan ba magbigay dyan? Di ba? Kailangan magtipid nga tayo. Hindi talaga nila maiintindihan yan. At ang sinasabi nila, hindi yan para sa akin. Mama, dinadala mo pa ako sa church mo, hindi yan para sa akin. Basta, importante lang, hindi kita sasaktan at hindi kita awayin. Pero wag mo lang hayaang ipapasok ang word of God sa akin, hindi ko talaga siya maintindihan. Hello? Ang basta naintindihan lang niya, lahat ng pelikula, yun lang naintindihan niya. Tsaka lahat ng television show, naintindihan niya. Word of God, hindi ko yan maintindihan talaga. Yan, hindi ko maintindihan. May kausa ba ako rito? Sabi sa tayo mo, aray. Aroy. Hindi nakaka-receive yung butil ng salita ng Diyos. Di ba? Tayo, Pastor Rudy, di ba? 1984. Ang dami nating kasama, di ba? Nakisaya sa atin, pero after nun, wala na, di ba? Sabi mo, kasi hindi naman sila pinalo up eh. Of course, yes, totoo rin yan. Pero actually, hindi nila naintindihan. Ako nga, ngayon ko lang yata naintindihan eh. Okay. Hello? Hindi makakapasok yung truth. The truth is trodden down. The truth is trodden down by the will of traffic. Let's call it will of traffic. What is will of traffic? Will of traffic is yung heart niya, laging dinadaanan ng tao, ganyan. Daanan lahat yan. Kung yung heart niya ito, itong aisle na ito, dinadaanan lagi ng tao yan. Yan. Hanggang sa tumitigas siya. Itong mga tao na to, hinahayaan ng ibang tao, buhay, trending, movement, at kung ano-ano pa, daanan siya ng daanan. Hindi sila masamang tao. Ito yung mga taong wala silang magawa, baka't wala silang refusal na ihinto ang tao na dumaan sa kanilang mga buhay. So tumitigas yung puso. Kaya the moment na preach ang word of God sa kanila, hindi makapasok. Because yung kanilang buhay is trodden down by the will of traffic, which is also the will of pleasure. For them, life is about experiencing pleasure. Ito dinadaanan siya ng tao, kasama ka, ganda rito, ako, ang saya. Hindi naman siya masaya. Hindi siya, kasama ka rito, may demonyo rito, makita mo, spirit of the glass tayo. Hindi naman ganun eh. Sabi niya lang, dinadaanan sila of the will of pleasure, the will of life. Hanggang sa tumigas yung surface. So, madali, nakawan ang salita ng Diyos kasi hindi naman talaga papasok yung word of God sa kanila. Hello? Hello?
So yung heart is like a highway. Para siyang kalyeng highway. Tapos the surface is so hard and nothing can penetrate it. Nothing can germinate it. Nothing. Kasi hinayaan nila. Nadaanan lahat sila. Hanggang sa tumigas na yung surface. So that's the wayside hearer. Bakit tahimik kayo? May problema ba? Ay, na-absorb. Nakakita na ba kayo ng ganyan tao? So dahil hindi nila naintindihan, ang sinasabi na nila, ganito na ngayon ang final decision nila, tingin ko, Dex, hindi talaga para sa akin yan. Ikaw talaga tinawag dyan. Natutuwa nga ako sa iyo eh. Banji, natutuwa ako sa iyo, nakikita kita sa Facebook, ang ganda ng ginagawa mo kay Lolo. So come, let's attend the church. Hindi sa akin yan. Sa iyo yan. Hindi sila masamang tao eh. Pero hindi sila mabuti. Ako mo, yun ang mahirap eh. Yung hindi ka masama, pero hindi ka mabuti. Diba? Bahala kayo. Lahat papaliwanag ko. So when once the Word of God is, listen carefully. Once the Word of God is understood and received in faith, listen carefully. The person has now the possibility to succeed in his Christian life. The moment ang isang tao nakaintindi ng Word of God, ang taas ng porsyento siya. Ang taas ng porsyento niya to succeed in his Christian life. The moment the person allowed the Word of God to sink in, it is now beyond Satan's reach. Malaki ang possibility of that person to succeed in his Christian life the moment the Word sink in. Kaya ang gagawin ngayon ng demonyo, patadaanan yan sa mga kaibigan. Patadaanan ngayon lahat yan. Patadaanan lahat yan sa mga mundo. Patadaanan doon sa nanay. Patadaanan doon sa tatay. Ang dami. Hanggang sa pagdating na ng Word of God na preach, hindi na makapenetrate or germinate. Why? Matigas na siya eh. Hindi sila masamang tao So ito yung mga taong by one listening sa Word of God, napagod na agad, meaning wala silang depth kasi hindi malambot yung lupa. Yung lupa was not cultivated kasi yung depth kasi ang paraan para hindi manakawan ka ng salita ng Diyos eh. Kailangan itago mo siya sa loob eh, para hindi siya manakawan ng hindi siya manakaw nung ibon. So ang ipapasok sa loob, dapat ipasok sa loob yung salita ng Diyos. Sabi ko nga, last week, ang pinakamalaking nakawan ay ang nakawan ng salita ng Diyos. Bakit? Nasa surface yung Word of God. Hindi siya makapenetrate. Whew! Wow. Hiningal ako ron. Naging lakad na yun. Okay. Number 2. So yung una ay matigas na puso. Hindi matigas na ulo, matigas na puso. Parang wala na, ayaw tumanim. Number 2 is the stony ground. So these are emotional hearers. Or hearer with emotional heart. And a shallow mind. Babaw. Yung Word of God pumasok. Nakatikim ng lupa. Medyo malambot ito compared doon sa wayside. Mas malambot ito ng konti. Kaya nakapenetrate yung Word of God. Okay? Let's go to verse 20-21. Let's go to chapter 13, 20-21. Sabi niya, the seed falling on the rocky ground refers to someone who hears the Word and at once receive it with joy. Ay, ang ganda ng Word of God. Kailangan ko siya. Kailangan ko sa sitwasyon ko ngayon yan. Tama-tama yan. Palagi ko mabibless ako dyan. Malalabanan ko lahat ng mga trials ko. So, na-receive niya yung Word. May pagka-semi-receptive yung soil. So, okay?
So to someone who hears the word of God at once, receive it with joy, but since they have no root, they last only a short time. And so when trouble or persecution comes because of the word, they quickly fall away. Ito naman yung mga emotional hearers, they receive the word, nagpumasok yung word. Nakatikim siya ng malambot na lupa, and so, tutubo na siya. Kaya lang, ang problema, ang sabi dito ni Jesus, they have no root. And so, nung tumubo, ang sabi ni Jesus, they lasted only a short time. Ang pinantapat sa kanya naman ng demonyo, when trouble or persecution comes, because of the word, he was, persecuted. He experienced trouble because of being a believer. He was persecuted because of the word of the Lord. Nung makita niya, uy, pangit ang sitwasyon, hindi maganda. I might lose my friends. I might lose my family. I might lose my contacts. Oops, sabi niya, and they quickly fall away. Ang bilis niya. Nanangawala na sila lahat. Verse 20-21. So the seed is received. So this kind of soil, receive the seed. Tinanggap niya naman niya yung seed. Kaya lang, sabi, but does not take root. Hindi siya nag-ugat. So the seed is on and in. The seed is on and in, but not down. So, ang daming bato eh. Bato. Ito yung fertile na lupa. Tapos may bato. May bato rin sa gilid. So, ang may bato sa harap. Ito lang tumutubo. Sabi niya, ako na masikip. So, dapat ang ginawa niya is lumalim siya. Baka sa ilalim makakuha siya, makapenetrate siya ng magandang soil. Problema, sa ilalim may nakaharang din bato. So here we have the easily excited believers. Nung na-born again sila, sabi niya, what a joy. Gusto ko to, magandang grupo to, masaya dito, okay dito. Ang dami, di ba, ito yung mga enthusiastic believers na nung na-receive nila ang word, nakita nila yung church tama, may barkadahan, may kapalit siya sa barkadang iiwan niya, okay yung tropa, okay siya, maganda siyang contact, pwede lumaki ang network niya, at alam niya, wow, okay to. Problema na persecute ngayon siya. Accepted as a church, rejected siya sa opisina. Because of the word. So lumalabas nung tinanggap niya ang word, he accepted the word superficially or superficial. Haru, are you still there here? Very good. Interested only, listen carefully. These people are interested only in the joy brought by the activity of the kingdom. They are more on the activity. Since sa dati niyang opisina, wala siyang maging girlfriend, at wala nagkakagusto sa kanya nung nakita niya yung church, uy, ang daming babae rito. So habang nagbe-bass guitar sila siguro, tsaka nagli-lead guitar, nakatingin naman ang mga mata nila at sumisilip na gano'n. Sino kaya may ispatang ko rito na papatol sa akin? Hello? Habang nagpa-piano o habang kumakanta. Habang sila nag-exhort. Oops, ay maganda yun ha. Lalaki yung bro. Ay, ganun ba? Okay, thank you. Thank you for the warning. Diyan ba kayo? Whew! Superficial. Wala siyang interest to continue. No interest to continue. Not interested in the rules. And the root of the matter is not in them. They are not interested in the rules. How to be rooted. Sabi niya, Pastor,
Kami, nung na-born again kami, a year after, we met an accident, head-on collision. Kami, lahat, buong pamilya. Persecuted kami. We were talagang severely persecuted by our loved ones, our kamag-anak. Hindi ko nga maintindihan bakit ang tawag sa kamag-anak, loved ones. Tapos kinamumuhian ka nila, di ba? So, sinasabi nila, bakit kayo umalis sa relihiyon natin? 80s eh. Isipin mo nga ang persecution ng araw. Kawawang-kawawa kami ng araw. Tapos, namalas pa kami because we met an accident. Ang father at mother ko ay halos patay. Tinitigan lang kami ng mga kamag-anak namin na ganyan. Sabi ko, ano po? Tulungan niya po kami. Kasi nagpalit kayo ng relihiyon eh. Di bali po, tulungan na lang niyo po kami. Nagpalit kasi kayo ng relihiyon. Hindi po. Hindi, nagpalit kasi kayo ng relihiyon. So, umalis na lahat sila lahat. Ano kinalaman ng relihiyon dito? Hello, disgrasya kami. Persecution because of the word. O, pwede na kami umalis, Lord. Grabe naman. Di ba? Di ba? Pinakita namin that we believe in you, Lord. We serve you well. Tapos eto, mag-aksidente kami. Now, pinapersecute kami. Meron kang reason for you to leave the faith. May kanya-kanya tayong reason pwedeng sabihin na iwan mo na ang pananampalataya. Hirap ah. These people are interested only in the joy brought by the activity. Saya-saya sa church. Grabe talaga. Punta ka, ang saya. Sa kakainan pa sila. Di ba? Saya sa church. Pero lahat is, ang tawag dyan, ang lahat is transitory. What do you mean by transitory? Di ba? Lasting only for a short time. Kaya may tawag tayong short time. Alam na yun, it's very short. Short time. Na maraming Christian na short time. Sabi niya, Pastor, grabe, ayoko na kay Lord, nawalan kami ng pera. So, ang tanong, may pera ba kayo nun? As far as I can remember, wala. Ano na wala? Nawalan ako ng asawa. May asawa ka ba? Ay, wala nga pala, no, Pastor. Superficial. Everything are superficial po. Kaya nakakalungkot. So what happened when temptations and persecution arises, because of the word, sabi mo nga sa katayo mo, because of the word, they quickly backslide. Nung nagkasakit, kami katakot-takot na pagsubok, binan kami sa mga reunion, o di hindi masaya reunion nila, kami lang naman na sumasayaw dun eh. At saka kumakanta eh. O di persecuted kami, hindi ang lungkot. Nagkawatak-watak yung pamilya namin, sapagkat Santiago family lang naman ang sumasayaw dun, at saka kumakanta. Sila naman ay nagmamadyong lang. Pero pinasecute kami, ban kami. Kami naman, very religious, hindi rin umaati ng mga patay-patay, at hindi rin kami sumasama sa buhay-buhay. O di persecuted kami din. O, di ba? Imbis na lumapit kami, nagtampo kami sa kanila. Di ba po ba? And so what we did is to, go deeper. And so we studied the Lord, nag-serve kami kay Lord, and what happened? The Lord reversed everything. Ito yung mga taong nakareceive ng maling doktrina, nung lumitaw na yung temptation, nagkaroon na ng persecution, which is a revealer of truth. Temptation and persecutions are revealer of truth. It will expose you if you are authentic or not. Backslide sila. Ayan, backslide. So, anong kulang nila? Anong kulang nitong tinatawag nating rocky or stony ground? Depth of faith. Kulang siya sa depth of faith. Sa kanan mo may bato, sa kaliwa mo may bato, anong gagawin mo? Nakakapawa, malambot. You go deeper. Walang depth of faith. Hindi siya umilalim. Hanap ka ng lupa. Yun.
Number 2, walang surrendered life. No surrendered life. And number 3, no character. Wala rin siyang character. So these things are lacking in his and her life. Kaya yung lupang ito, hindi gaanong katigas, pero hindi siya fertile kasi hindi naghanap ng root at hindi nag-produce ng root at hindi umilalim. Yun ang problema. Saan kayo dyan? Saan po tayo? Hello? Pastor, pwede ba combination ako ng matigas na konting malambot? Pwede din yun. Ewan ko, di magpauso ka ng another parable. Lagay mo doon. I'm half stony and half hard. Lagay mo, bahala ka. Kanya-kanya naman niya pauso. Okay? So, ano nangyari ngayon? Yun na. Pray na Panginoon. Number 3. Let's go to number 3. Wala na ako oras. Last 15 minutes. 10:45. Number 3, we have the third kind of soil in the parable of the soils. The third is the thorny ground. Verse 22, 23. The seed falling among the thorns. Eto, wala namang rock. Hindi naman siya hard. Malambot din siya. Kaya lang, meron siyang kasamang kapitbahay. May kapitbahay. The seed falling among the thorns refers to someone who hears the word, but the worries of this life, the deceitfulness of wealth, di ba? Ano pa? Deceitfulness of wealth. In other version pa po, ang sabi, the lust for other things. Wala sa NIV yun, okay? Okay? And deceitfulness of wealth choke the word. Ang ginawa nitong thorny ground, sinakal yung word of God. Sinakal na ganyan. Hindi naman niya masasakal yung lupa. Ang sinakal yung word of God. And so what happened? The word making it unfruitful. Verse 22, 23. So the seed takes root. Listen carefully. That the seed is on, tapos in, tapos down. Kaya lang ang problema, but does not come up. Hindi siya nagbunga. Kasi bakit? Inipit yung root. Sapagkat nag-interwoven na yung dalawa. Sinakal nung kapitbahay niya. So maya tingnan natin kung sino itong mga kapitbahay sa pangatlong uri ng soil. So these are the hearer with a wandering heart, not completely sold out with the Lord. They are still looking for another alternative. Hanap pa rin sila na, I think Jesus is not enough. O kaya ginagawa nila, in the name of Jesus, ang isang bagay, pero actually hindi naman talaga. So the seed takes root, but bears no fruit. Kasi may mga thorny. Nga pala mga kapatid, ang dami po natin mga thorny kapitbahay sa buhay. When I say kapitbahay, it's not literal kapitbahay. So it is choked. Sinakal na siya. So the seed is choked. Inipit ng inipit. Inipit siya, according to the scripture, by the trio antagonist. By the three antagonism of life. In-explain na ni Christ kung ano yung antagonism niya. What do you mean by antagonism, Pastor? A opposition. Diba? Of a conflicting force. Ganun. Hindi tayo makakaiwas dyan. Ako, ang dami niyan. Ang dami niyan, mga kaaway na ganyan. Matitinik. Yan yung walang gagawin sa yung mabuti. At minsan yung mga yan, parang Christian din ang itsura ng mga yan. O, di ba? So, antagonism is the opposition in physiological action. Trabaho talaga niya, dikitan ka, tapos may kukunin sa'yo, tapos iipitin yun hanggang sa kunin sa'yo yun. Di ba? Ipit gang. Tingnan niyo yung ipit gang. Sasakay ng jeep, iipitin ka hanggang sa may makuha sa'yo. Iipitin nila. Ang target naman nila talaga ay pitaka mo. So, these are forces in opposition. Kaya mag-ingat kayo sa upo ng upo. Opposition yan minsan. Upo lang ng upo. So, pwedeng dala-dala nito ng tao, kasama niya, katabi niya,
And they are, listen carefully, they are permitted to exist. Pwede mo sabihin, Lord, alisin mo na lahat yan. No, I cannot. Because these people or situation or circumstances are permitted to exist in your life. Again, what is the target? To expose you. Sino ka pa talaga? Sabi mo, parang ikaw pa ngayon ang mali? Ba't ako ang susubukan? Wala tayong magagawa. Ikaw ang anak ng Diyos eh. So, opposition of a conflicting forces. Dalawa sila. Dalawa ito magkatabi. Isang fruitful at isang unfruitful. Magkatabi, nasasakaling ka ng unfruitfulness nila. Kaya nagkakaroon tayo ng spiritual na pagtatae dahil sa mga fruit na yan. Because they are unfruitful. Hello? Hello? Oh, tingnan niyo ang sarili. Number 1. Pastor, sino-sino yan? Number 1, the cares of the world. Who cares? Ayan, number 1. The cares of the world. Yan ang unang-unang antagonist mo. Bakit pa nung nakilala ko ang Panginoon? Bakit lalo akong nagiging mababalisahin? So this is an anxious, unrelaxing attention to the business of the present life. Choke the seed. Tumaas yung demand niya ngayon. Dumami ang project niya. Lumaki ngayon yung network niya. At ang sabi niya, ako na, pinagpala ako ni Lord. Oo, pinagpala ka. Pero napansin mo na sinasakal ka niya. Wala naman dinidiman sa yung malaking pera. Hindi mo naman kailangan ng bilyon eh. Pero lahat na yun, successful na. Nung nagkaroon kayo ng alumni homecoming, lahat sila mukhang aluminum na. Mukhang aluminum na lahat. Ito, ako na lang ang mukhang bakal dito, di ba? Paano ka gumanta? Hindi ka naman maganda. Ay, naku, ganda-ganda ng business ko. Anong business mo? Ay, punerarya yan. Gagaling ng mga makeup artist ko. Naayos-ayos lahat yan. Nasa akin pa ang king of makeup na si Paulo Ballester. Akong gagaling yan. Kaya kanya magkawing mukhang babae. Mahal, pero ang makaka-afford lang niya yung mga tulad namin. Magkano na network mo? 200 million? Oo! Ang ganda-ganda niya mag-asawa. Biglang all of a sudden, napakausap mo itong si ka-alumni, ka-alma mater mo, what's the matter ngayon? Si alma mater, what's the matter? Pag uwi mo ng bahay, sabi mo, pambira, walang kwenta pala itong 100,000 pisong sweldo ko. All of a sudden, sinumpa mo ngayon sa 100,000 piso mo. 100,000 piso, sumisweldo ka? Hindi kasi, hindi ako milyon eh. Nakuha mo? The cares of the world. Dati, cool ka na, maganda na ang buhay mo, wala na kayong pressure, masaya ka na sa LCD. Wala pa sa atin si LCD, naka-LED na pala ngayon ang mga TV. Walang kwento na ngayon. Ngayon, iba na ngayon, wala nang LED. Iba na ngayon pala mga kulay, pastor, panipisan. Noong araw, pakapala na mukha, ngayon panipisan ng TV. Na-pressure ka ngayon. Yung Beatles Volkswagen mo, vintage, nung dinaanan ka ng polo na Volkswagen, na pressure ka ngayon na, isang gulong umaandar, wow! Hawa mo? Hello? Kaya minsan yan, mga alumni homecoming, di na ako ma-attend yan eh. Punong-puno ng kaplastik ang lahat yan eh. Hindi naman sila tagumpay. Sasabihin nila, siyempre, magyayabang ka. Ikaw naman, saya-saya mo. Mahal na mahal mo yung asawa mo. Wala pa sa atin, pinakitaan ka ng isang kaklase mo na ang ganda-ganda ng asawa, tapos dating artista, dating ball star. Napang-asawa mo yan? Oo. Pinatulang ka yan? Oo. Tinakpang ko ang sako, yan ha. Nagustuhan ako. The cares of the world. So, ang target nito mga to, hindi naman nila target kaya. Ang target nila, yung Word of God. Sakalin ko yun. Sakalin ko yung Word of God. At pakita sa iyo now, the moment ang Word of God sinakal niya, sinasabi niya ngayon, hindi na siya effective, ngayon pressure ka, ibig sabihin, gumawa ka ngayon ng paraan. The cares of the world. Di ba? As core of interest, legitimate in their place, are allowed to dominate one's life. So yung mga tinasabi natin, legitimate needs, kailangan ko.
Dati meron kang galintong sasakyan, bumili ka na ng pick-up. Pero sa'yo, hindi na ako masaya. Kailangan ko lang pick-up para pag namalengke kami mag-asawa, mailagay sa likod at hindi mabaho sa loob. Wala pa sa atin, naglapas ngayon ang Toyota ng magandang Grandia ngayon. Na naka-pilot seat lahat. Sabi niya, siguro yung mga anak ko deserve naman ng ganun. Nakuha mo? Biglang pinipressure mo ngayon yung sarili mo na mga bagay na, totoo lang, hindi mo naman talaga siya need. Tapos ang dami mo ngayon hinuhulugang sasakyan. Wala ka naman driver. Tapos ang mga Pilipino, nakakatuwa, kakarnapin yung sasakyan mo. Na-pressure ka ngayon. Bumili ka ng Montero, pamira naka-autopilot pala mga Montero. Kusa siyang nagre-revolusyon. Ano nangyari sa Montero? Kusa siyang umaandar, binubunggo niya lahat, oh. Walang driver, wow. Tama mo? Atakin ka ng puso. Bakit? Pinressure mo. Hello? Sino ba may sabing bilhin mo lahat sila? Pwede mo sabihin, kasi, siguro pastor, ang guilty niya yung may kaya. Hindi. Ang pinakamahirap yung walang kaya. Yung mga tao nagpupumilit. Nadagdagan mo ng 17,000 ngayon, di ba nakaraos na kayo, nakapag-aral na yung mga anak mo, biglang nilagyan nyo ngayon ng 28,000 per month ngayon ang buhay nyo. So, pinapressure mga anak mo, anak, tulungan mo naman ako para medyo maganda-ganda. Sino may sabing pressurein mo pamilya mo? To have 28,000 monthly. Tapos ngayon, nagpupunta ka sa church, worried kayo lahat dahil bukas puputok na yung cheque mo. Sino may sabi yan? Saya-saya ng buhay. Pwede ba mag-pencil pushing muna kung kaya o hindi? The cares of the world. Sabi ng mundo, who cares? Hello? Kaya habol ka ngayon ng habol nang wala naman. Inahabol mo yung promotion mo. I want to be... Ako, pinopromote ako ng boss ko. Hindi, Lord. Hindi, sir. Pambira, ikaw lang pinopromote ko. Ayaw pa. Hindi, Lord. Gusto niya, linisin ko yung third floor. Ground floor lang. Hirap na ako. You will be promoted. Second floor, third floor, linisin mo. Hindi na, sir. Okay na ako sa ground floor. Sino may gusto ng promotion mo? Pagod na ako dyan sa promote. Po-promote ka, tapos pressured ka? Tapos papayag ba ang mga company na bigyan ka ng malaking sweldo tapos hindi sila kikita sa'yo? Because patay na patay ka sa promotion. Sino ba sabi? Dapat, so ngayon, pastor, hindi na ngayon ka mag-ambisyon. Hindi ko sinasabi, hindi ka mag-ambisyon. Pero tignan mo, kung ambisyon nga ba yan? O baka yan ay cares of the world at isang antagonist na pinapasok sa'yo ng demonyo? Tapos mula nung nagkaroon ka ng marami na ngayong gamit, hindi ka na ngayon makita kay Lord at hindi ka na nagsaserve. Tapos sasabihin mo, galing kay Lord. Hindi siya galing kay Lord. Nawala ka kay Lord eh. Huwag ka mag-judge, pastor. Na kay Lord pa rin ako. Oo. Lahat ng mga namamatay, na kay Lord ako. Na kay Lord na talaga sila lahat. Pero may nawala sa'yo. Tapos sasabihin mo ngayon, judging si Pastor Manny. Hello. May ginagawa ka na ngayon. Nung dumating yan, hindi mo na ginagawa. Tapos sasabihin mo, galing kay Lord yan. Yun ang sinasabi niyan ganun. Dapat, di ba? Dapat may asawa na ako, pero hanggang ngayon wala pa akong asawa. Nung nag-alumni homecoming kayo, saka mo na lamang walang asawa. Nung matagal na pa nun, saya-saya mo sa church, wala akong asawa. Kayo may asawa? Wala akong asawa. Tumantawa ko ngayon, pag uwi mo, ba't wala akong asawa? Ilan ang naiinggit sa'yo sa kalalagayan mo yan? Ngayon, nung umating ka doon, nagalit ka na. Ba't wala ako asawa? Naintindihan ko sila, ba't ayaw ka nila mapangasawa? Hello? Dapat may ipon na ako. Dapat may kayamanan na ako. Dapat may anak na ako. Dapat may bahay na ako. Ako nga, mga kapatid, ako nga po, hanggang ngayon wala akong bahay sarili. I don't care. Aning ko. Bakit? Pipilitin ko ang church ko. Bilhin niyo akong bahay. Bilhin niyo ako ng bahay. Hello? Ganda ng bahay ko, may multo pa. Dami mo kasama. Tumawid na kay Melody yan. Okay. Hello? Andiyan ba kayo?
I don't care. Ay ko, lahat ng member ko magkabahay. Ako kahit wala, okay ako. Pero bakit ko pressure ang mga tao ko sa bagay na hindi binibigay sa akin ni Lord? Hello? Like Martha. Martha missed the joy and the privilege of sitting at the Master's feet. Ang dami nilang inaalala, kinababalisahan, hanggang mabitawan nila yung mas mahalaga, salita ng Diyos. Why? Because of they are too much worried, anxious, and pressured. The best antidote for this is 1 Peter 5:8. Cast your cares on Him. You cast your cares on Him. Why? He cares for us. Diba? Isipin nyo kung ang bahay mo nasa Corinthian garden. Isipin nyo ang pressure ng overhead na meron kang 3,000 floor area na bahay. First floor pa lang yun. Tapos tumatanda kayong mag-asawa. Kasi habang tumatanda kayo, ang maaabot na lang nyo, di ba maganda, ano yung maganda ngayong bagong 2 gulong? Yun ang maganda ibigay sa matatanda eh. Yung maganda bigay sa kanila. Problema yung balancing, baka pumutok ang ulo. Eh, laki-laki kasi ng bahay. Noong araw, laki-laki ng bahay namin. Ngayon, laki-laki kasi ng bahay natin. Oo. Pero parehong statement. Pero ibang kondisyon. Only kung naintindihan mo lang na ang mga bagay na ito will come and they will go. But the Word of God will remain forever. Hello? Bahay namin, 4-story. Ang sagot ng tagtanda mo, kasi 4-story ang bahay natin. May asawa na akong Gwapo ng asawa ko. Piolo Pascual. O ngayon, kasi naman ang gwapo-gwapo mo. Pati security guard nagkakagusto sa'yo. Yeah. Kasi gusto mo gwapo. Try to imagine ang pressure niyan. Lahat, pati driver, pati konduktor, nakatingin sa kanya. Ang gwapo niya po, okay. Papapicture. Tain-tai ka na. Ngayon, hindi ka makapag-picture. Ito na, mama. May nagpapicture sa akin. Hello? Hello? The best antidote is 1 Peter 4:8. Naku po. 11. This 11:1. Number 3 is deceitfulness of wealth. Number 2 na pa lang to, is the deceitfulness of wealth. Hindi masama ang kayamanan. Gusto ng Diyos ang kayamanan. But what is implied here are those riches accruing as the fruit of worldly cares and anxiety. Kailangan may pera na ako. Kailangan itong target ko after reaching itong age na to, ito na tayo. Bakit? Kailangan pa. Easy ka lang. Di. Gagawa ko ng paraan. Di ba? Ito yung pera o kaya kayamanan na may dalang bigat at pasanin. May dala siyang pressure na hindi kakayanin ng heart kapag hindi naasikaso ng mabuti. Tapos pag nakuha nila yung pera, di ba? Ito yung mga tao na pag nakuha nila yung pera, hihilahin sila nito sa lalo pang kumuha pa ng pera hanggang completely mature yung seed. Remember, ang target yung seed. Maganda ang sabi ni Luke. Let's go to Luke chapter 8 verse 14. The seed that fell among thorns stands for those who hear, but as they go on their way, they are choked by life's worries, riches, and pleasure. And-explain ni Luke at bakit? And they do not mature. You know? And ang ganda nun. And they, ito kayamanan to. This is more than $200 million. And they do not mature. Diba? If only you will understand the word and they do not mature. Tapos naintindihan mo, that is more than $200 million. You lost your maturity because you allowed yourself to be bombarded with pleasures, treasure. Hello? Christ did not say that wealthy Christians bear no fruit, but that they do not bring forth fruit that leads to perfection or leads to maturity. Hindi sinabing masama ang kayamanan.
Pero talagang matatapon nila yung mas importante. Pero maganda sana kung yumayaman ka, tapos lalo ka nagsaserve ka. Ang daming ganyan Christian. Kapartner ng pastor. Anong project yan, pastor? Eto, pwede ba ako magsalta? Tuturuan ko yung mga businessman. May pumunta dito, may mga foreigner. Pastor man, I'll go to your church. I'll help the businessman. Asa na sila? I'll help the business. Asa na kayo? Or we will help them. Hello? Kaya minsan, kailangan marunong ka magsabing, enough is enough. Sweetheart, nabanata na natin yung poverty. Hindi na tayo mahirap. Pero kailangan talaga, minsan sabihin natin, tako na, kailangan masaya rin tayo. Enough is enough. Hello? 1 Timothy 6:9, wala na po akong oras. Those who want to get rich, sabi ni Pablo, will fall into temptation and a trap and into many foolish and harmful desires that plunge people into ruin and destruction. That's the danger of desiring to be rich. Desiring to be a billionaire. Diba? God can make you billionaire, but trying to be billionaire by your own effort will plunge people into ruin and to complete and destruction. The lust for other things is another antagonist. Talagang lalabanan ka niyan. Oh, ito naman, din mo naman gustong yumaman, pero puro sarap, puro enjoy, pare. Enjoy, di ba? Pleasures of life, enjoyments. Ito yung thought na puros good time, pleasure, masaya. May mga bagong laruan. Habang sumasaya tayo sa mga pleasure, sinasakal natin yung word kung saan ito nagiging unfruitful. So early state or stages of Christian profession, there was growth and a promise of fruit. But other consideration prevented the fruit from ripening. Kasi bakit? Kailangan masaya din ako. Kaya tayo, ang mundo, punong-puno ng amusement. Saan ka tatawa? Kailangan makahanap ka kung saan ka tatawa, saan ka mag-i-enjoy. Hello? Remember the young rich man in the Bible, ang sabi ng Panginoon, awang-awa si Lord sa kanya. Sabi ng Bible na, awang-awa si Lord kasi sakal-sakal siya ng kayamanan at lust for more things. And Jesus said, no man can serve two masters at the same time. Hello? Hello? You find your joy in the Lord. The comfort that God is giving you today must be must be your expression of your gratitude. God, thank you, Lord, for the comfort of life. Thank you, Lord, for the big dining room. But this is nothing compared to the spiritual dining room of dining with you every day. Lord, thank you for I have a leather couch, Lord. Lord, ganda-ganda ng couch ko, leather. Thank you, Lord, for the comfort of this leather couch. But this is, Lord God, this cannot be compared to the spiritual couch that I'm experiencing with you, that being at sa lap mo every day, communing with you, because you love me, Lord, and I love you. Hello? And the good ground. What is the good ground? Ingat tayo sa tatlong yan. Let them come, let them go. And the good ground, mukhang ito talaga ang topic, but the seed, sige po, pang-4 na ako, anak, the fourth ground, the good ground, right? The seed falling on the good soil refers to someone who hears the word and understand it. Naintindihan niya, this is the one who produces a crop yielding 160, 30 times what was sown. Ito yung binihin na natanim sa matabang lupa dahil naintindihan ng tao, pinapasok sa kanyang puso, kaya nga naglabas ito ng 100 ulit, 30 ulit at 60 ulit ng marami pa. So good seed planted in good soil will have deep root and will produce much fruit. Good seed planted in good soil will have deep root and will produce much fruits. Mabuting binhi, tinanim sa mabuting lupa, ay magkakaroon ng malalim na ugat, pagkatapos ito'y magpuproduce ng maraming bunga.
Pastor Manny, sino-sino sa Bible ang may bunga? Si Joseph. Tingnan niyo si Joseph. Nung pinarapisay na ni Lord. Ilang kaya, 100-fold kaya si Joseph. Nung pinarapisay nung tatay na, si Jacob patanda na. Tingnan niyo po ang sabi ni Lord kay Joseph. Can we go to Joseph? Sabi ni Lord kay Joseph. Sabi niya gano'n, Joseph, go. Joseph is a fruitful vine. A fruitful vine near a spring whose branches climb over a wall. Nung makita nung tatay anak niya, anak, alam mo kung sino ka? Isa kang mabungang puno ng ubas na nakatanim, malapit, saan? Sa spring. Kung saan gumagapang sa lahat ng pader ang iyong mga tangkay, ang iyong mga sanga. Si Jacob, nung makita, 100-fold din. Tinan mo si Jacob. Genesis 27:7, biniles siya ni Isaac, pero niloko niya si Isaac. Naglagay siya ng damit at tsaka skin, goat ng skin ng goat. Tapos, nung nilagay niya, inamoy siya, akala si Esau, nirelease yung blessing. Ito binigay na Lord sa kanya. The smell of my son is like the smell of a field, a good field. Ganda-ganda ng bukid, anak. Amoy bukid ka, anak. Amoy damo ka. Amoy kalabaw. Woo! The best ka, anak. Amoy bukid ka. Kaya pinagpala ka ng Panginoon. Genesis 27, may God give you heaven's dew and earth's richness, abundance of grain and new wine. Matabang lupa. Si Isaac, Genesis 26:12. Nagtanim siya. Isaac planted crops in the land. In the same year, reap 100-fold. Because the Lord bless him. Tatanungin mo ko, ay, ang dali naman niya, magagaling niya siguro magkasakayan. No, Isaac planted the seed during famine. But it produced 100-fold of fruits. Good ground seed had taken full hold. Ito yung mga seed na nung na-receive yung word, nahiya sila, Lord, patawarin mo po ako. Tapos inalaw nila yung word of God to sink in. Cherish nila, nagkaroon ng root. Araw-araw ngayong linggo-linggo naglalabas. The word of God entered the whole soul, filling the mind, heart, conscience, and will. And so, what will happen? And so the vine produced fruits. The word being received, understood, yielded to, produce many fruits. So the last soil is the reverse to the previous tree. Kabaliktaran siya. Kaya paano natin maintindihan ang degree ng fruitfulness ng tao? Sabi, mayroong mga taong 30-fold ang bunga. This is the lowest degree of fruitfulness. Pinakamababa yan. Pero 30-fold, dami yan. Another will be 60-fold. This is the intermediate degree. And the last is 100-fold. The highest degree. Jacob, Isaac, Joseph, Abraham. 100-fold lahat sila. Brothers and sisters, I pray that you will become fruitful.